Galang. So Matthew chapter 22 verse 41, sabi dito, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, sabi dito, saying, what think ye of Christ, whose son is he? They say unto him, the son of David. He saith unto them, how then does David in spirit call him Lord, saying, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, till I make thine enemies a footstool. If David then called him Lord, how is he his son? And no man was able to answer him a word, neither they durst, and, ano ba yun? Any man from the day for him for his questions. So let's pray, Panginoon, patnabayan niyo po kami na maintindihan po itong salita po ninyo, itong turo po ninyo. At Panginoon, naway, hindi po ako'y mapansin kundi kayo. At isa puso po ito, Panginoon, hindi lamang sa ngayon, alam namin, papasok sa tenga namin, lalabas ito. Kundi, Panginoon, nanamnamin namin ito, isusulat po namin ito, o talagang ire-review rin po namin ito sa pang-araw-araw at pagbubulay-bulay namin o iisipin namin para maisapuso namin at masagawa rin po namin ito sa aming buhay. Hindi lang po yun, may pamahagi rin po namin sa ibang tao. Panginoon, tulungan niyo po yung bawat isa na matanggal po yung hiya, lalo na pag magbibigay po ng magandang balita, lalo na yung pinaka-ebanghelyo po na kayo'y namatay para sa mga kasalanan ng tao, nilibing at sa 3 araw ay binuhay muli ng Diyos Ama at kayo buhay na buhay hanggang ngayon, Espiritu at katawang lupa. Maraming pong salamat, Panginoon. And we pray all this word in Jesus' name. Amen. So dito po tayo. Dito, ulit, itong mga ito, di ba dati ang dami nagtanong sa kanya na mga tanong. Dahil, di ba sinihira niya yung mga tindahan doon sa templo. Dahil sinira niya yung tindahan doon sa templo, napikon itong pinunong pare. Amen? Yung pinunong pare ng templo ng Israel o ng Judea. Amen? Tingnan dito. Okay? So, dahil napikon sila, yung pinakapinunong pare, tsaka yung mga leader ng mga Hudyo, o tawag nila doon ay Sanhedrin, parang senado nila, ay nagtanong sa Panginoon, kaninong otoridad na ginagawa mo itong mga ito? Sinagot ni Jesus yan. Diba? Sino ba may otoridad nun? Siyempre si Jesus. Bakit? Kasi siya yung Diyos. Tapos nun, tinanong siya ng mga Sadducees tungkol sa resurrection ng Panginoon. Nagbigay din si Jesus ng mga, ng mga parabola. 2 yata yun, 3, pag naalala nyo. Amen? Tapos nun, tinanong siya sa Sadducees tungkol sa pagkabuhay na magmuli. Nanununiwala ba kayo doon? Kasi yung Sadducees ay isang sekta din ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa pagkabuhay na magmuli. Okay? Sinagot ulit ni Jesus. Tapos last week, meron sa mga Pariseo, yung mga Pariseo, isa na namang sekta, at isa doon ay iskriba, o isang, abogado. Nakabisado dapat yung na sinusubukan ulit si Jesus. Pero nasagot ulit ni Jesus. Namangha sila. Ngayon, itong oras po na ito, si Jesus naman yung nagtanong. Diba? Si Jesus naman nagtanong, sabi ko, itong mga to, mga naipagpatalinuhan lang. Pero ito talaga, seryoso si Jesus. Tinanong niya ito para sa benepisyo nating mga mananampalataya at benepisyo nating isang katauhan. Amen? Sabi niya dito, sa verse, Sa point number 1, serving his question. Ibig sabihin, binigay niya ang kanyang katanungan. Binigay ni Jesus yung kanyang katanungan. Yung kanyang nagtanong si Jesus sa kanila. Ako naman magtatanong parang ganun. Sabi sa Matthew chapter 22 verse 41, basahin natin ng sabay-sabay. Matthew chapter 2 verse 41, point number 1, serving his question. Nagtanong siya. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them. O sa Tagalog, nung magkakasama itong mga Pariseo, si Jesus ay nagtanong sa kanino? Sa kanila. Matthew chapter 22 verse 42, sabay-sabay tayo. Nandiyan na ba kayo? Amen? Saying, what think ye of Christ? Okay, dyan muna tayo putol. Sinasabi,
Anong tingin nyo sa Kristo? O sa isang salita, sa Messiah, o sa ipinangako. Okay? Whose son is he? Basahin natin, sabi, whose son is he? Sa Tagalog, kaninong anak siya? Itong Kristo na ito, kaninong anak siya? So, basahin natin yung susunod. They say unto him, the son of David. Sinabi ng mga Pariseo sa kanya, anak ni David. Pero dito muna tayo. At tingnan po natin isa pang katanungan. Tingnan nyo, Matthew chapter 22, verse 44 at 45. Matthew chapter 22, verse 44 and 45. Nandiyan na po ba kayo? Amen? So sabi dito sa Matthew chapter 22, verse 44 and 45, basahin natin na sabay-sabay. The Lord said unto my Lord. Putol tayo doon. Sabi, ang Panginoon ay sinabi sa aking Panginoon. Mamaya explain natin yan. Sit thou on my right hand. Sabi, umupo ka dito sa aking kanang kamay. Ibig sabihin dito ka sa kanang, ikaw ang aking kanang kamay. And basahin natin, till I make thine enemies thy footstool. Sabi, hanggang gawin ko ang ating mga kalaban bilang aking patungan ng paa. Ibig sabihin, talo na. Patungan na lang kayo ng paa. Ibig sabihin, talo na kayo. Wala na kayong magagawa. Kung anong gusto kong gawin sa inyo, yun ang gagawin ko sa inyo. Kasi talo na kayo. Sa verse 45, sabay-sabay tayo. If David then called him Lord, how is he his son? Kung tinatawag ni David na siya ang Panginoon, paano siya naging anak ni David? Diba? Parang ihirap na tanong. Sino nakakalam ng sagot doon? Okay? Pero dito, point number 1, Jesus are serving his question. Okay? Serving the question, yung point number 1. Ibig sabihin, nagtanong na si Jesus sa kanila. Dahil sila po ay dapat matalino, alam po dapat nila yung sagot dito. So, una sa lahat, sumagot sila, sino yung Kristo? Sino yung Kristo? Kaninong anak yung Kristo? Sabi kanino? Ang sagot ng mga Pariseo? Kay David. Anak ni David. Hindi naman ibig sabihin pinaka-anak ni David kasi ang dami anak ni David. Si Absalom, sino pa ba? Si Solomon, sino pa? Sino pa? Hindi niyo na alam. Sino pa? Salome. Sana binabasa niyo pa yung Bible. So ganito marami anak si David na lalaki. Okay? Pero ibig sabihin dito, yung magiging kaapo-apuhan ni David. Nasa linya ni David. So by head knowledge, ibig sabihin ng head knowledge, alam ng mga Pariseo na galing doon. Bakit? Saan ba galing sa verse na ito? May verse ba ito? Ito dapat lagi natin tinatanong sa tao. Diba? Pag sinasabi nilang Kristiyano sila, tapos sinabi nila, ay dapat ito yung gawin mo. Saang verse yan? Diba? Minsan nagkukulitan kami mga pastor, anong verse yan? Yung pinanggagalingan ng iyong tinuturo, anong verse yan? Diba? Maganda dapat alam natin. Pero dapat, kahit hindi natin alam, may search natin. Kaya maganda may Bible kayo, ginuguhitan yan, minamarkahan yan, kaya may notebook kayo. Sino na ba dati nagsusulat si Liza at si Angel, di na kayo nagsusulat. Pinapakinggan nyo lang sa Facebook, di nyo naman pinapakinggan. Diba? Diba kapag nakikinig kayo, sana nag-solve na kayo araw-araw. Kahit isa lang. Okay? Sabi, by head knowledge, ito by head knowledge, sabi dito, Psalms chapter 89, verse 35. Psalms chapter 89, verse 35. Sabi dito, tsaka 36. Dito nang galing yan. Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. Sabi dito ng Panginoon, minsan ako ay nagpangako sa pamamagitan ng aking kabanalan na hindi ako magsisinungaling kay David. Sabi sa 36, his seed shall endure forever. Ang kanyang lahi ay talagang hindi masisira magpasawalang hanggan. Sabi dito, and his throne as a sun before me. Ang kanyang trono ay parang araw bago sa akin. So ito yung sinasabi nila na yung kanyang
magiging kaapu-apuhan, ay palaging nandoon sa trono. So alam nila, dahil dito sa verse na ito at maraming pang verses na lang dito, maraming kaparehas na verse ito, na galing kay David yung ipinangako. Yung ipinangakong tagapagligtas, ang akala na Israelita, mga taga-Israel lang. Pero tagapagligtas na mga tao. Okay? Pag ililigtas tayo, ibig sabihin tayo ay nadakip. Amen? Nadakip tayo. Ngayon, ibig sabihin kasi ng Messiah, tandaan natin Messiah ay ipinangako. So may tagapagligtas na ipinangako. Sino yung tagapagligtas? Si Jesus. Kaya nga pangalan niya ay Jesus. Ano ibig sabihin ng Jesus? Joshua, ano ibig sabihin ng Jesus? Tagapagligtas. Yung Joshua mismo, ibig sabihin tagapagligtas. Joshua! Si Joshua, naganda ng pangalan na yan. Di ba? Di ba? Ikaw tagapagligtas. Okay? Kapangalan mo yung iyong tito. Magkaiba lang kayo ng spelling. Ang pangalan ng tito nyo? Ano? Amen. Gusto ko lang kayong magising para maintindihan yung mga bagay na ito, okay? Kasi para sa atin ito, mga ito. Amen? So dito, sabi doon may tagapagligtas. Alam ng mga Pariseo, ito head knowledge. Kasi nagsasaulo sila ng Biblia. Talo pa tayo ng mga Pariseo. Sila, galing nila magsaulo, pero hindi sila ligtas. Tayo. Sino ligtas dito? Halos lahat ligtas na. Di pa. Di ba? Dapat basahin natin ang ating Biblia. Tayo nga, sila nakakapagsaulo, pero tayo hindi. Minsan, hindi pa nakapagbasa ng Biblia. Amen? Sabi ko sa inyo, pumunta kayo sa programa ko tuwing umaga doon sa sa isang platform doon, social media, para makakinig na salita ng Diyos, pero walang pumunta. Siguro dahil walang load. Okay? Pero, ganun kasi namimiss ko rin kayo dahil hindi nga ako makapunta dito dahil kulang sa pamasahe. Sana binabasa niyo rin yung devotion. Minsan nakakaligtaan ko, isang beses lang ako nakaligta. Kasi Wednesday, nandito naman tayo. Nung Thursday, nandito naman tayo. Amen? So, dito rin sa Matthew chapter 22, verse 44, sinabi ng Panginoon naman. Kasi the Lord said unto my Lord. Sabi dito, yung Panginoon, sinabi sa aking Panginoon. Ano ibig sabihin? Yung Lord dito, yung Diyos Ama. Yung Panginoon dito na isa pa, yung isa, di ba yung isa parang all capital letter? Yung Diyos Ama yun. Yung isang Lord naman, si Jesus naman yun. Ngayon, sit thou on my right hand. Pag sinabi ng Diyos Ama kay Jesus na umupo sa aking kanang kamay, hanggang gagawin ko ang ating mga kaaway para mga patungan ng aking paa. Ngayon, sino ba naman itong tinatawag na Panginoon? Ni David. Paano siya naging anak ni David? Di ba? So, paano yun? Sabi, so sila parang, naintindihan nila ito. Na yung Panginoon, yung tagapagligtas ng mga tao. Pero tinatawag ni David yung si Jesus, hindi niya pakilala kung sino yung magiging tagapagligtas, pero tinatawag niya na itong Panginoon. Na Panginoon na. Paano niya naging anak yun? Isipin mo nga. Pero sabi niya, magiging kinanunuan ni David ito, magiging apo niya. Paano yun? Tataka na rin si Jacob, di ba? Paano nang yari? Iyon. So dito, hindi nila maintindihan. Pero ganito, tayo naintindihan natin na ito ay si Yesu Cristo. Paano natin naintindihan? Pag naniniwala kayo at nananampalataya kayo ng buong puso na si Yesu Cristo, yung Panginoon na sinasabi ni David, na naging anak niya rin, naging kaapo-apuhan niya, ito yung dahilan. Pag tingnan nyo yung 1 Corinthians chapter 12 verse 3, buksan nyo, 1 Corinthians chapter 12 verse 3. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Buksan nyo. O ba't ikaw wala kang Bible? Ikaw ginagano mo. Bukas din 1 Corinthians chapter 12 verse 3. 1 Corinthians chapter 12
verse 3. 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Kaya dapat kabisado niyo yung Bible. Okay? Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Simulan natin dito sa ano eh. O, wag na masyado mehe ka rin. Gagalit na yung kambing doon. Hinanap yung kanyang anak. Okay? Sabi dito, wherefore I give you to understand. Okay? Sa Tagalog, kayon pa man, binibigay ko sa inyo ito para maintindihan that no man speaking by the Spirit of God, na wala ni isa sa tao na mayroon ng nasa kanya na yung Espiritu ng Diyos, calleth Jesus accursed. Wala pag ikaw ay ligtas na, di ba pag tayo ligtas na, nasa atin na yung banal na Espiritu. Di ba alam natin ito? Pag tingnan natin sa 1 Corinthians 10:31, ay sa 1 Corinthians chapter 6, nakaligtaan ko yung pinaka-exactong verse, know ye not, hindi nyo ba alam na inyong katawan ay templo ng anong katawan ng Diyos? Banal na Espiritu. Kaya wala ni isa na nasa kanya na yung banal na Espiritu ay tatawagin na si Jesus ay isinumpa. O hindi nila sasabihin na si Jesus ay propeta lamang. Amen? Wala magsasabi nun. At sinabi dito, pagkatapos ng dito, sabi dito, call Jesus accursed, and that no man, wala ni isang tao can say that Jesus is Lord. Walang ni isang tao na makapagsabi na si Jesus ay ang Panginoon. Ibig sabihin, Panginoon niya mismo. Ibig sabihin, may relasyon siya na si Jesus ay Panginoon ko. Si Jesus, ako yung taga-silbi ni Jesus. Pinagmabayang niya na ako ang, hindi lamang anak, ako ang, alin? Ano yung ang servant talaga? Ako ang alipin ni Jesus. Pinagmamayabang natin na alipin. Ikaw ba pinagmamayabang mo alipin ka ni Jesus? Wala magmamayabang na Panginoon ko sa Jesus. Ako ang kanyang alipin. Natuwan-tuwa ka pa na alipin ka ni Jesus. Kapag hindi nasa iyo ang banal na Espiritu. So, ibig sabihin nito, kaya natin alam na si Jesus, ang Panginoon na sinasabi ng Diyos Ama dito, at iisa sila ng Diyos Ama. At paano siya naging anak ni David ay dahil lamang sa banal na Espiritu. Tandaan po natin lahat ng ginagawa nating tama ayon sa Biblia ay galing lagi sa lakas ng Diyos. Kaya sabi ni Jacob kanina, pagmamayabang natin ay ang Diyos lagi. Amen? Pag may nagawa tayong mabuti ay yung Diyos lagi. Kaya nga, sinasabi natin lagi, wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong sabihin, di ba ang galing-galing ko? Ang galing ng Panginoon ko, ito yung narating ko. Dahil lamang sa kanyang lakas. Nagawa ko yung tama, nabago ako kasi dahil lamang sa Diyos. Hindi mo sasabihin, hindi ako mabait. Ay, hindi mo sasabihin, mabait ako, hindi. Mabait ako dahil lamang sa Diyos. Binago ako ng Diyos. Amen? Medyo na iba lang ng konti, pero ganun po yun. Kaya natin alam na si Jesucristo itong sinasabing Panginoon dahil lamang Panginoon na talaga natin si Jesucristo bilang relasyon. At ito ay dahil sa banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng lakas na gumawa ng tama at mabuti. Amen. Amen? So, dito first point, serving the question of binigay ni Jesus yung kanyang tanong. Hindi masagot ng mga Pariseo kasi hindi sila ligtas. Marami ang nakakaalam ng Biblia. Kaya nga, diba, demonyo? Pag tinignan natin yung Matthew chapter 4, alam niyo yung Biblia. Iniiba-iba nga niya. Niloloko niya nga si Jesus. Diba, sinusubukan niyang tuksoin si Jesus. Sinisira niya ng konti yung salita ng Diyos. Kaya nga lagi ko kayong china-challenge at lagi ko yung pinapaalalahan magbasa ng Biblia. Bawat preaching ko, tignan sa Biblia kung tama ba ito o hindi. Kasi hindi ako yung tama. Hindi ako yung magaling. Pag may mali ako, pagsabihan niyo naman po ako. Amen?
Pag tama ako, salamat sa Diyos. Okay? Hindi kayo makikinig sa akin dahil ako yung pastor. Alam nyo, no, pag-usapan natin ito nung Thursday, nung tayo nagka-prayer meeting, yung crown of glory. Kasi ako ay kapwa mangangaral din po ninyo. Amen? Kapwa taga-silbi rin ako ni Kristo, kaparehas ninyo. At yung Diyos lamang yung nagbibigay ng talino sa akin pagtama ang aking sinabi. Kaya, salamat sa Diyos lagi. Pag ganun. Sa Diyos ang luwalhati. Amen? Naintindihan? So, point number 1, serving the question. Hindi nyo masasagot ito hanggat hila sa inyo yung banal na Espiritu. At syempre, dapat binabasa nyo lagi yung salita ng Diyos. Dapat we are filled with the Spirit. Paano tayo mapupuno ng salita ng Espiritu pag binabasa natin ang binabasa ng seryoso yung salita ng ating Panginoon? Syempre tayo nagdarasal din sa Kanya kasi gusto natin gawin ito ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. So, pagsikapan natin. Pag-alala ulit commercial ulit. Ilang tao dapat yung requirement natin sa isang araw na mabigyan natin ng ebanghelyo? Isa. Amen? Kahit bigyan nyo muna ng tracts. Amen? Kanino hingi ng tracts? Eton. So, gawin nyo sa isang araw, ito yung dapat natin gawin. Reminder lang, bilang isang tayo magkakasama dito. So, pag-pray natin yung mga prayer requests. Okay? Yan yung dapat checklist natin sa isang araw. Magbasa ng Bible, basahin devotion, at mag-soul win. Ilang kaluluwa? Isa. Okay? Kung hindi naman natin mapapanalunan yan, okay? Term lang yun, ibig sabihin, ipagkalat natin yung ebanghelyo kahit isang tao man lang. Amen? Gagawin natin ito para kay Pastor Bao, para sa Diyos? Para sa Diyos. Okay? So, point number 2, son of David. Paano naging son of David? Saan nila nakuha yun aside from dun sa Psalms na sinasabi natin? Ito yung mga verses, di ba? Sa Matthew chapter 22, verse 42, sabi dito, saying, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. Saan nila nakuha yun? Pero dito po, sa Matthew chapter 1, huwag na natin basahin yan, 1 to 17, ang haba po kasi nito. Makikita niyo po dito. Alam natin kasi si Jesus, na pag-usapan natin dito nung last week yata yun, na si Jesus po, di ba sa Lucas chapter 1, si Jesus ay inilagay sa sinapupunan ni Maria bilang isang buhay na baby sa sinapupunan. Amen? Kaya nga virgin birth ang tawag doon. Pag naintindihan nyo yung virgin birth, ibig sabihin wala nangyari sa lalaki at babae bilang mag-asawa. Hindi pa siya nagkagalaw kahit kailan. Ibig sabihin, talagang na-preserve. Okay? So, pagkatapos nun, paano ka magkakaroon ng baby? Diba? Hindi pa sila kasal na, yung todong kasal na consumed na sila. Kasi sila nun ay fiancé. Pag ang fiancé nun, ang mag-girlfriend at boyfriend, pag pinagkasundo na kayo pagdating sa tamang edad, hindi na kayo pwedeng ipaghiwalay. Isipin nyo, wala pang nangyayari sa inyo. Eh tayo nga, jowa kayo ng jowa, kala nyo, pakilig-kilig lang. No, hindi ganun ng jowa-jowa. Okay? Pag kayo nagka-girlfriend, dapat talagang sana ito na habang buhay. Pinagpipray ng maigi yan. Okay? Amen? At walang nangyayari sa inyo hanggat hindi pa consummate marriage yung nangyayari doon. So, puntaran tayo dito. So, sa Matthew chapter 1, verse 1 hanggang 17, isulat nyo na lang ito. Ito po yung si Joseph, yung naging ama-amahan ni David dito ni Jesus dito sa lupa, ay kalinya po ni David. Pag tiningnan nyo naman yung Luke chapter 3, verse 23 hanggang 38, kalinya din ni Maria, si David. Kaapu-apuhan sila dalawa, ni David. Ganun po katindi. Kasi bakit ito ginawa ng Diyos? Kasi ito yung propesya. Siyempre, yung Diyos yung may control sa lahat. Kaya sabi, nanay man o tatay, na magiging nanay-nanay niya at tatay-tatay niya dito sa mundo, ay kalinya po galing po sa pinakaninuno nila si Haring David. Makikita nyo dito, napakatindi ng kapangyarihan ng Diyos. Diba?
Mas mahirap po yung gumawa ng ganito na parang, paano nagkataon yung mga bagay na yun? Kasi matinding pagpaplano yan eh. Pag tayo gagawa. Kunyari tayo nag-chess, paano tayo mananalo? Diba? Pinagpaplanuhan natin yan. Pinag-iisipan natin yan para tayo manalo. Pero kung kunyari gusto nung gumawa ng Diyos ng milagro na, buhayin to, buhayin na yan. Buhay ka agad yan. Pero yung mga milagro na nangyayari sa atin, yung mga talagang sinakto-sakto yung mga oras eh. Diba nararamdaman nyo na minsan, wala na akong pera, wala na akong makain. Ito narinig ko lagi kila Mang Jaime. Wala na silang pagkain, bigla na lang may darating. Sa pananampalataya ng Panginoon, bibigyan na lang kayo ng pagkain, di ba? Bibigyan na lang kayo ng bigas. Mahirap man sila, wala silang pera pambili. Di man ito kasi mahihain to si Mang Jaime. Pero dahil hindi sila nahihiya sa Diyos, na talaga nananalang. Ganon din sa atin. Ilang beses sa atin yung mga ganon, hirap na tayo. Pero Lord, alam ko nandiyan ka. Talagang nag-aantay tayo. Tapos yung talagang bingit na talaga ng halos pabitaw na tayo, biglang darating doon yung bagay-bagay na kailangan natin. Kung mapapansin nyo sa, wow, ito yung Diyos. Ito rin yung ginawa nila kay David sa kay Mary. Para maging anak nila si Jesus. O maging sila yung parang foster parents ni Jesus. So, ganun po. Kaya siya naging anak ni David kahit doon sa naging parang magulang niya dito sa mundo. Ganun katindi yung ating Panginoon. Talagang pinagkakataon niya lahat. Hindi yung pagkakataon, talagang plinano yan ng Diyos na sumakto. Di ba naalala nyo? All things work together for good for those who love God. Ba't yung iba parang ano ngayon, pagbayaman sila dito, pag hindi na naman nila yung mahal yung Panginoon, sa katapusan ba, may forever sila na buhay na walang hanggan? Hindi, meron silang kamatayan na walang hanggan. Yun, hindi sila kasama doon. Kasi work together for good for those who love God. Amen? Kasi hindi sila nanampalataya na si Jesus ang kanilang Panginoon, hindi sila pupunta sa impyerno. Kahit ayaw natin sila pumunta ng impyerno, gustong-gusto natin ibigay sa kanila itong regalo ng Panginoon. Ipamahagi sa kanilang regalo ng Panginoon. Amen? So, ganun po yun. So, first point is serving the question of binigay yung tanong. Point number 2, son of David. Okay? Kaya dito, alam nila na siya yun. At hindi nila mapagkakaila na si Jesus ay galing sa linya at ninuno niya mismo si Haring David. Nanay ba naman at tatay? Ando doon. Okay? So dito sa point number 3, last point. Seated at the right hand of the Lord. Okay, siya po ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Ibig sabihin, ng Diyos Ama, ibig sabihin siya po ang pinakakatiwala. Pero yung isa sila eh. Alam naman natin yan pag tingnan John chapter 10 verse 30. Diba? The Father and I are one. At sinabi sa John chapter 8, bago si Abraham, Yahweh. Sabi, bago si Abraham, I am. Bago si Abraham, ay si ako. Diba? Ano ba sinabi sa Exodus chapter 3, verse 14, 15, 16? Ano pangalan mo? Ako ay si ako. Kausap, ni Abraham ni Moises, kausap ni Moises na nyo, nag-aapoy na puno. Maliit na puno. Pero alam niyo, yung Diyos po, yun yung nagsasalita. At sinabi ng Diyos, ako ay si ako. Naintindihan? Tapos sabihin ni Jesus na gano'n, talaga magagalit yung mga, blasphemy ka. Pero siya talaga yan. Amen? Sana naintindihan nyo. Naintindihan? Lalaro kayong tatlo, ha? Ayos-ayos. Okay? So, seated at the right hand of the Lord. Okay? Sabi dito sa Matthew chapter 22, verse 44, the Lord, sabi ng Panginoon sa kanyang Panginoon, sit down on my right hand till I make thine enemies a footstool. Okay? 25, kung ganun na ang tinawag ni David sa kanya ay Panginoon, paano siya naging anak? Okay? Psalms 110 verse 1. Ito pong sinabi. Psalms 110 verse 1. Buksan po natin Psalms 110 verse 1. Psalms 110 verse 1 o mga awit 110 verse 1. Makinig. Amen? Next time magsulat kayo ha. Matuto magsulat ha. Psalms 110 verse 1. Wala lang akong pambili ng notebook mo na babakat-bakatin.
Pero sana ginagawa mo yan. Mga kuya nito, ayusin nyo yan. Obligasyon nyo yan. Mahal nyo dapat yung kapatid nyo. Hindi yung dahil pinagsasabihin ko kayo, tapos hindi nyo magawa, ay nagagalit na kayo sa kanya. Kasama kayo dyan. Pag bumagsak yan, kasama kayo dyan. Kasi hindi nyo siya inasikaso. Psalms 110 verse 1, ang sabi dito, The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand until I make thine enemies a footstool. The Lord send the rod of strength of Zion, rule thou in the midst of thine enemies. So ito, hindi na masagot ito ng mga Pariseo. Pero tingnan natin sa Acts chapter 2 verse 31 hanggang 36. Acts o mga gawa chapter 2 verse 31 hanggang 36. Okay? Pansinin niyo, alam na alam ng Panginoon yung mga nakasulat sa Biblia. Bakit? Kasi siya yung nagpasulat nito eh. Okay? Acts chapter 2 verse 31 hanggang 36. Buksan nyo lang po dyan, babasahin po natin yan. At hindi na natin pa-translate halos pa isa-isa kung pwede. Pero kapag kailangan, sabi dito, He seeing before him spake the resurrection of Christ. Sabi ni, kasi dito, si Pedro yung nagsasalita dito. Tinuturo niya yung tungkol sa pagkabuhay muli ni Kristo. Na yung kanyang kaluluwa ay hindi naiwan sa impyerno, hindi napunta sa impyerno. Kahit ang kanyang laman ay hindi nakakita ng pagkasira. Ibig sabihin, buong buo yung katawan ni Jesus at hindi siya napuntang impyerno. Verse 32, itong si Jesus ay binuhay ng Diyos Ama. Kaya kami ay mga saksi. Okay? Yung mga apostoles ay saksi, sinasabi ni Pedro. Gayun pa man, sa verse 33, sabi, being by the right hand of God exalted, ibig sabihin siya ay nasa kanang kamay, at siya ay inangat, at siya ay nakatanggap. Sabi, and having received of the Father promise of the Holy Ghost, at natanggap mula sa Ama ang promesa o yung pangako ng Banal na Espiritu, sa atin yun, yung pangako ng Banal na Espiritu para sa atin. Di ba sinabi niya doon sa John chapter 14, na dapat siyang umalis para matanggap natin yung banal na Espiritu, isa niyang kauhan. Sabi dito, He has shed for this which ye now see and hear. Siya po ay namatay para dito, kaya ito naririnig nyo at nakikita nyo yung kaligtasan. Paano nila nakikita yung kaligtasan? Kasi binago sila Pedro ng Diyos. Nakikita ba sa inyo yung kaligtasan? When the Lord look at you, what do they see? Kapag tinitingnan kayo ba ng mga tao, ay normal na tao lang yan. Bakit? Mukhang makamundo, damit makamundo, salita makamundo, mas masama kayo sa kamunduhan. Sana hindi. Amen? Pag sinabi nila ito, di ba pag nakita nyo yung Muslim, paano nyo malalaman na Muslim yung babae? May tabok-bok. Yung damit din nila. Damit pa lang yun. E tayo, paano tayo makikilala? Hindi lang dapat sa damit, pati sa gawa. At ito sinasabi ni Pedro, nakikita niyo yung kaligtasan ni Jesus. Naririnig niyo, nakikita niyo. Paano nila nakikita? Kasi yung gawa nila Pedro. Amen? Kristiyano sila Pedro. Tayo ba? Kristiyano tayo? Ano ibig sabihin ng Kristiyano sa Griego pag tinagalog? Tagasunod ni Kristo. So, sinabi rin dito sa 32, itong si Jesus na binuhay na muli, kami ay saksi. Gayon pa man sa 33, sinabi na rin natin ito, verse 34, dahil si David ay hindi umakyat sa langit, ngunit siya mismo, ibig sabihin si Jesus mismo, na ang Panginoong Ama ay sinabi sa ating Panginoon ay umupo sa aking kanang kamay. Inulit-ulit nila yung sa Psalms na binasa po natin sa Psalms chapter 110. At sinabi sa verse 35, di ba, until I make my foes thy footstool. Gayon pa man, sa verse 36, gayon pa man, let all the house of Israel know assuredly. Dapat malaman ng bawat angka ng Israel na sila ay panigurado na ang Diyos, ganun ba, ay ginawa na ang pangalan ni Jesus, na itong si Jesus mismo, na siyang pinako sa krus, ay ginawang Panginoon at ang
Kristo. Amen? So dito po yung mga verses na ito. So kaninong anak itong Panginoon? Kaninong anak itong tagapagligtas? Kaninong anak itong Mesaya? Anak ng Diyos. May verse ba tayo dyan? Meron. Ito, isa lang to sa mga verses. Sinabi nga rin dito, diba? Pag siya po ang tagapagligtas na ipinangako, ano pa inaantay-antay natin pag hindi pa tayo ligtas? Ulit sinasabi natin, oy, maliligtas ako sa mabuti kong gawa. Pero hindi ito yung sinasabi ng Biblia. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, hindi ito. Sinabi sa Titus, hindi rin ito. Hindi tayo naliligtas ng ating sarili. Hindi tayo naliligtas ng ating gawa. Ito ay regalo ng Diyos. Pero ang ginagawa natin, dahil yung Muslim Christian, pinapamuhay kaya natin ito. Na alam kaya natin ito, kaya wala tayong maipagmamaya pa. Okay? Hindi tayo na andrito sa mundo. Katulad nila Pedro, sabi kami ay saksi. Para laitin natin yung mga hindi ligtas. Kundi tayo na andrito para pamahagi sa mga hindi ligtas yung mabuting balita. Na sana sila rin ay maligtas. Amen? So dito, ang ating Panginoon ay sigurado nakaupo doon sa kanang kamay ng Ama. Bakit kasi siya at ang Diyos Ama ay iisa. At sinabi rin po yan, isa pang verse, di ba? Matthew chapter 3 verse 17, sinabi ng salita sa langit nung bininyagan si Jesus. Dapat nga, hindi siya bibinyagan eh. Pero dapat niya itong gawin kasi ito yung nakasulat. Sabi niya, sa Matthew 3:17, at gayon pa man, may salita galing sa langit, sabi dito, ito ang pinakamamahal kong anak, kung saan ako ay sobrang natutuwa. Nagsalita yung Diyos Ama. Sinabi niya bang anak niya si Jesus? Sinabi niya ba? Amen. Sinabi niya po ito. At ang dami pang mga verses po ito. Isaiah chapter 42 verse 1, behold my servant whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighted, I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. Paano niya naging tagasilbi yung kanyang sariling anak? Kasi ang anak niya ang sumunod sa kanyang Diyos Ama. Amen? Siya po ay yung naging kasalanan para sa ating makasalanan. Na kahit kailan ay hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Naintindihan? Kaya dapat pahalagahan natin si Kristo sa ating buhay. Kasi sinabi, ang ibig sabihin ng Kristo ay Mesaya. Ano ibig sabihin ng Mesaya? Ipinangakong tagapagligtas. Hindi lamang ng Israel, ng sangkatauhan. Bakit? Ano ba yung saan ba tayo dapat iligtas? Ano ba yung nakadakip sa atin? Kasalanan natin. At yung kabayaran ng kasalanan ay? Amen. Kamatayan. May regalo na. Tinanggap niyo na ba talaga yung regalo na yan? Sina-challenge ko lang lagi kayo ngayon para tingnan niyo rin yung sarili. Ligtas na ba talaga? Kung di nawawala yung kaligtasan, alam natin yan. Pero tunay bang may relasyon na kayo kay Kristo na siya ang inyong Panginoon? Ano ang inyong buhay pag hindi ko kayo nakikita? Binubuhay nito para kay Kristo, para sa sarili. Amen? Matthew chapter 12 verse 18, kasi sabi ng Panginoon ulit, behold my servant whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he will show judgment to the Gentiles. Sinabi sa 17 verse 5, Matthew 17 verse 5, will he yet speak, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud which said, this is my beloved Son. Nagsalita ulit yung Diyos Ama, sinabi niya, ito ang aking pinakamamahal na anak. Alam niyo po ba dito, di ba John chapter 1 verse 12, sons then becomes the sons of God. Yung sons po doon sa John 1:12 ay teknon sa Griego. Ibig sabihin anak. Pag tiningnan nyo rin ang tawag ni Pablo sa kay Timoteo at kay Titus ay anak din. Teknon din po. Pero kay Jesus po, yung son na binanggit para kay Kristo sa Griego ay hihos. Ibig sabihin talaga ay
parehas na pinanggalingan. Yun po ang ibig sabihin ng ihos. Ibig sabihin, iisa sila. Yun po ang Greek word na ginagamit po dito. Ito ang aking anak. Ito ang kaparehas ko. Galing sa akin to dahil ako ito. Ihos. Ganun po katindi itong son po na ito. Ibig sabihin, siya mismo ay Diyos. Yun din ang sinasabi ng Diyos Ama. Ito ang aking anak, ito rin ako. Nagkatawang tao lamang para makita ninyo. Para iligtas tayo o tayo naligtas na pag tayo tumanggap na sa Kanya bilang siya ang ating Panginoon. Hindi lang siya basta-basta Savior na yan. Superhero. Here he comes to save the world. Superman. Pag niligtas na, mamaya dudura-duraan na naman yung tagapagligtas. Hindi tayo ganun. Naligtas tayo kasi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, binigyan tayo ng lakas para tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon. Dinudura-duraan ba natin si Jesus? Hindi, di ba? May tayo yung mga superheroes, pagkatapos nila iligtas yung mga tao, nagagalit pa sila. Pero tayo, niligtas tayo pagkatapos natin siyang tanggapin bilang Panginoon. At di natin dinudura-duraan si Jesus. Pero na lang, pag peke ang inyong kaligtasan, pagkatapos nyo maligtas, hindi nyo pala alam, di talaga kayo ligtas. Mas malala pa kayo sa kamunduhan ng ibang tao. Amen? So yun po. 3 verse lang, medyo na iba-iba lang. Pero nagbibigay lang po tayo ng praktikalan na bakit napakahalaga na siya pala yung anak ng Diyos. Bakit siya yung nakaupo? Ibig sabihin siya rin po ang magbibigay sa atin ng hukom. Pag binasa nyo yung Revelation chapter 20, yung naghuhukom dyan sa puting trono ay si Jesus din mismo. Ikaw ba ay nakasulat sa libro ng buhay? O kahit kailan ay wala ka dito? Nakasulat ka ba sa libro ng buhay? Hindi mo alam, baka hindi ka paligtas. Kasi nakasulat sa libro ng buhay, sila lang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan makapunta doon sa kaharian ng Diyos. Amen? Pag ikaw, tinanggap mo talaga si Kristo bilang Panginoon, kahit worship service na ito'y napakahalaga. Bakit gusto niyong pasayahin yung ating Panginoon? I always pray. At sana pinagdarasal niyo rin yan sa inyong sarili na yung kasama sa pagpapalakas ng pananampalataya, bawat isang nakasulat sa Biblia, gusto natin itong gawin ng buong pagmamahal sa Diyos. Buong buhay natin itong ginagawa sa Diyos. Buong isip natin ginagawa sa Diyos. Buong lakas natin ginagawa para sa Panginoon. Amen? Kasi ang hirap. Mamaya ligtas kayo pero hindi ko kayo napapalalahanan ng mangyayari sa inyo. Mapapalo kayo ng Diyos. Tandaan nyo, masakit mamalo yung Diyos sa mga taong mahal niya. Paano niya pinalo si David? Nirape yung kanyang anak ng sarili niyang anak. Inagaw yung kanyang kaharian ng sarili niyang anak. Namatay yung kanyang mga anak. Ganun katindi mamalo si Jesus. Kasi mahal na tayo. Paano pag di ako pinapalo? Baka nakakatakot na yan. Baka hindi kayo ligtas. Amen? Pero wag na natin antayin na tayo paluin ng Diyos. Nabigyan ka pa ng sakit, may mamatay na mahal mo, o kung ano pa. Ito yung pinakakaiwas-iwasan natin. Kaya tayo lagi, para maintindihan natin ito, yung tumutulong sa atin, Banal na Espiritu. First one is serving the question. Kung nagtanong si Jesus, minsan gagamit yung Panginoon sa atin, magtatanong ibang tao sa atin, ano ba ibig sabihin nito? Teka lang, tawagin ko si pastor. Diba? Kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia o hindi tayo nakikinig habang natuturo si pastor. O nakikinig man, pasok dito, labas doon. Pangalawa, Son of God. Paano siya naging, Son of David, paano siya naging kalinya ni David? Nakita niya sa Bible din. Pangatlo, seated at the right hand of God. At dito natin nalaman na talaga siya rin ay Diyos at iisa sila ng Diyos Ama. Amen? So sana naintindihan nyo paano naging anak ni David o naging apo ni David si Jesus. Pero gayon pa man ang tawag ni David sa kanyang apo ay Panginoon. Amen? Kasi hindi naman talaga niya kadugo si Jesus.
kundi ginamit lang yung kanyang dalawang kaapu-apuhan para maging magulang ni Jesus dito sa mundo. Amen? So yun po. So sana kung hindi pa kayo ligtas, you're not saved at this moment. Diyan si Jesus, inaantay-antay ka lang. Sa totoo lang. Sabi nga sa 2 Peter 3:9, ayaw niya na merong mawala. Ang haba nga ng pasensya niya sa atin bago tayo parusahan. Aantayin niyo pa ba mamatay kayo na hindi kayo nakatanggap kay Kristo bilang inyong Panginoon? Aantayin niyo pa yon pag hindi pa kayo ligtas? Tapos pag nasa impyerno kayo, wala na kayong magagawa para kayo mayaman na dun sa parabola. Sabihin, Abraham, Abraham, pakibuhay ulit si Lazarus para sabihan ng aking kamag-anak. Wala na. Sabi nga sa Hebrews, di ba? Di ba? Tingnan natin mismo, Hebrews chapter 11 yan. Di ba? It is appointed unto man once to die after this judgment. Nakatalaga sa isang tao na siya ay mamatay. Physical. Pero pagkatapos ito, paghuhukom na. At sa paghuhukom na yun, wala ng purgatorio. Wala naman sa Biblia yung purgatorio. Dalawa lang yan. Kayo ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? O ikaw ay magkakaroon ng kamatayan na walang hanggan? Saan ka ba nun? Sigurado ka bang ligtas ka na? Sigurado ba mahal mo na yung Panginoon? O hindi pa? Pag hindi pa, hindi mo alam kung saan ka talaga pupunta, ibig sabihin hindi ka paligtas. Tanggapin mo na si Kristo bilang Panginoon. Habol-habulin mo siya na gusto mo siyang maging Panginoon at ikaw talaga ay gusto mong maging alipin niya. Dahil ito po ang isang bagay na ginagawa ng banal na Espiritu. Hindi si pastor na nagliligtas sa inyo. Pag inuudyok na kayo, tanggapin ko na si Kristo bilang Panginoon, banal na Espiritu po yan. Huwag niyo nalabanan. At sana itong mga bagay na ito matandaan niyo rin para may pamahagi sa iba at may maligtas din. Amen? So let's pray. Panginoon naming Ama, pikit po natin ating mata habang we pray. Salamat po Panginoon sa inyong mensahe. Naway po Panginoon, hindi po ako yung maalala, kundi kayo lang po mismo. And we pray pang Panginoon na itong mga napag-aralan po namin, ay magawa namin sa buhay namin ng buong pagmamahal sa inyo. At kayo po ang mapagmamayabang namin, hindi ang aming sarili. Dahil po Panginoon, sa lahat ng kabutihan na tulad ng napag-aralan namin ay galing sa inyo. And Lord, huwag niyo pong pabayaan na yung bawat isa po sa amin ay talagang mabansot at hindi kami gagawa na kami magbasa ng Biblia, magdasal sa inyo lagi, pagdasal yung bawat isa at hindi kami magbigay ng magandang balita ayon sa inyo para may maligtas na kaluluwa o ma-warning na ibang kaluluwa po, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, sa dami-dami ng mga pribilehiyo na binigay niyo po sa amin. Naway mapansin po ito ng bawat isa at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.